Chet Holmgren pinatikim ng matinding welcome to the NBA ni Nikola Vucevic at Andre Drummond. Si Chet Holmgren ay isang American basketball player ng Oklahoma City Thunder ng National Basketball Association. Siya ay napili ng OKC bilang second overall pick sa 2022 NBA Draft. Sa kanyang college years ay naglaro ito para sa Gonzaga Bulldogs. Siya ay isang 5-star recruit at number 1 player sa kanilang 2021 class. Siya ay naglalaro bilang center at power forward position. Ang former Gonzaga Bulldogs star ay nakatanggap ng isang unofficial welcome to the NBA sa kalagitnaan ng second quarter sa laban ng season opener sa pagitan ng OKC Thunder at Chicago Bulls. Sa isang play kung saan ay bumitaw ng isang assist si Kobe White, ay sabay salo naman ni Nikola Vucevic at diretso sa pagbitaw ng 200 jump sa 7-footer player. Isa itong picture-perfect moment kung paano pinosterize ng isang 16 overall pick noong 2011 ang isang rising star sa NBA draft ngayon. Sinundan pa ito ng isang magandang play mula naman sa 9th overall pick ng 2012 na si Andre Drummond. Naagaw noon ang bola kay Holmgren at challenge ito sa transition defense sa isang fast break. Bumanat ng isang crossover si Drummond na siya namang nagpatumba kay Holmgren bago bumira si Drummond ng isang left-handed finger roll. Si Drummond ay kilala traditionally sa kanyang defense at rebounding skills at hindi sa isang open court thievery at isang Tim Hardaway crossover. Pero patunay ito na hindi pa huli ang lahat para matuto ng bagong moves at tricks ang isang Andre Drummond. Pinakitaan niya ang Chicago Bulls fans ng stellar highlights sa opening night ng NBA na parang tinuruan niya si Holmgren ng lesson kung paano protektahan ang bola sa backcourt. Sa kabila naman ng embarrassment of the play, ay maganda naman ang ipinakita ni Holmgren sa kanyang first NBA basket. Natapos niya ang game na may 11 points at 4 rebounds kung saan ay nanalo ang Thunder sa score na 124-104. Siya ay nagpakita ng magandang performance sa preseason at pinakita niya rin kung bakit siya pinili ng Thunder sa 2022 NBA Draft. Ang pagkamis niya sa bandang huli ng nakaraang season ay mahirap para sa kanya, pero masasabi rin na isa itong blessing in disguise dahil nabigyan siya ng opportunity para sa maayos na rehabilitation at nakadagdag pa ito sa improvement sa muscles ng manipis niyang pangangatawan. Inaasahan naman na marami na si Chet Holmgren ay magiging pang-star caliber player sa maraming taon, pero sa laban nila kontra sa Chicago Bulls ay isang matinding welcome to the NBA rookie ang ipinasalubong sa kanya ni Nikola Vucevic at Andre Drummond. Los Angeles Lakers plano na i-reduce ang workload ni LeBron James. Ang Lakers star na si LeBron James ay naglaro ng 29 minutes sa kanilang team sa season opening game ng NBA kung saan ay natalo sila sa Denver Nuggets. Ito ang lowest minutes total kumpara sa iba pang starting lineup ng Lakers. Pagkatapos ng game ay sinabi ni Coach David Ham na ang workload na ito ni LeBron James ay nakadesign na para sa 38 years old na star player. Ayon nga kay Coach Ham ay nakaplano para sa pag-uumpisa ng season na ang range ng paglalaro ni LeBron James ay nakalimita sa pagitan ng 28 to 30 minutes per game. Nilinaw din niya sa team trainers at sa medical staffs na ang numbers na ito ay maaari pa rin magbago sa pagpapatuloy ng season. Pero sa ngayon, ang magiging priority ng team ay ang mag-manage sa minutes ni LeBron James. Mahirap para kay Coach Ham na i-abandon ang kanyang plano at umasa kay LeBron James na tumulong para ma-overturn ang 14-point deficit nila pagkatapos ng first quarter. Ang 38 years old star ay malinaw na effective kung saan ay natapos niya ang game na may 21 points, na may 10 over 16 shooting at may 8 rebounds, 5 assists at 1 steal. Ang pag-manage sa workload ni LeBron James ay isang necessary step para sa Lakers para ma-achieve ang kanilang goal. Kung ating babalikan ang 2015 to 2016 season kung saan ay talagang ginamit ng Cleveland Cavaliers si LeBron James sa bawat game, siya ay naglaro ng 35.6 minutes per game kung saan ito ay career low pero nagpatuloy pa rin siyang manguna sa NBA minutes sa loob ng dalawang magkasunod na taon. Sa unang taon ni LeBron James sa Lakers, ang president ng basketball operations na si Magic Johnson ay sinabing sinisigurado nilang mabantayan ang kanyang minutes dahil parang nauulit na naman ang mga pangyayari sa Cleveland Cavaliers at kung maaari ay ayaw na nila itong maulit pang muli. Si LeBron James ay naglaro ng 35.2 minutes per game para sa Purple and Gold at ang kanyang 32.1% usage rate sa Lakers ay medyo mas mataas ng kaunti sa kanyang career average na 31.6.
Si LeBron James ay nag-average ng 37.2 minutes per game sa 2021 to 2022 at 35.6 minutes per game sa 2022 to 2023. Pero na-miss nito ang 26 games sa dalawang season dahil sa kanyang injuries. Ang plano ng Lakers ngayong taon ay babaan ang kanyang minutes per game at mas dadagdagan naman ang kanyang number of contests na siya ay available. Hindi pa naman kailangan magpanik ng Lakers pero ang pagkatalo nila sa Denver Nuggets ay isang reminder sa Lakers team kung saan sila maaaring lumugar sa Western Conference sa regular season. Malayo sila sa Nuggets level at ang makapasok sa top 4 ay mukhang wala ring kasiguraduhan. Ang postseason ay maaaring ibang kwento pa rin kung may babalik lang ni LeBron James ang kanyang singular brilliance dahil sa totoo lang, siya ang player na halos walang katulad sa NBA. Ang pagbawas sa kanyang playing time sa regular season, manalo man o matalo ay isang strategy para masigurado ang kanilang pagkamit ng kanilang goal. Victor Wembanyama hindi umubra kay Luka Doncic sa kanyang NBA debut game. Nagumpisa na ang NBA career ni Victor Wembanyama pero ang kanyang NBA debut ay di gaanong ka-exciting panoorin gaya ng inaasahan ng karamihan. Pero nagawa pa rin naman nito makabawi sa kanyang final few minutes kung saan ay nagawa niyang mag-init sa kanilang game. Si Victor Wembanyama ay ang most anticipated rookie player mula nang pumasok si LeBron James sa liga. Pero sa kanyang NBA debut ay nakagawa lang siya ng 6 points sa 3 quarters at siya ay nalagay pa sa foul trouble sa kanyang season opener game sa team ng San Antonio Spurs. Sa 4th quarter ay bigla naman nag-init sa laro si Wembanyama. Siya ay nakapagbigay ng 9 points at halos mag-isa nitong pinangunahan ang Spurs para manalo. Yun nga lang sa tulong ng triple-double ni Luka Doncic ay nagawang manaig ng Dallas Mavericks sa score na 126-119. Natapos ni Luka Doncic ang game na may 33 points, 14 rebounds at 10 assists at siya ngayon ang third player sa NBA history na makarecord ng 30-point triple-double sa isang season opener game. Dinagdagan naman ito ng 22 points ni Kyrie Irving, 17 points naman kay Grant Williams at ang rookie na si Derek Lively ay nakagawa ng 16 points at 10 rebounds. Natapos naman ni Wembanyama ang game na may 15 points, 5 rebounds, 2 assists, 2 steals at 1 block. Siya ay nakagawa rin ng 6 over 9 from the field na may 3 3-pointers. Pinangunahan naman ni Devin Vassell ang Spurs sa score na 23 points at nakagawa ng 9 over 17 from the field. Dinagdagan naman ito ni Keldon Johnson ng 17 points at 7 assists habang si Tre Jones naman ay may 16 points off the bench. At dyan nagtatapos ang ating video. Maging una sa balita sa loob at labas ng NBA sa pamamagitan ng pag-follow ng ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.